Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. 4GX1 issue, water and diesel mix. Kadalasan minsan mga guys, dalawa po niyan. Kung minsan yung tubig na pupunta sa radiator, yung ano naman, yung isa naman, yung diesel na pupunta sa oil. Ito, pag-usapan natin. Hindi ko na sana i-upload to, kaya lang para ma-aware yung mga trooper. Kasi minsan po kasi baka maka-encounter tayo ng ganito, baka hatulan tayo ng top overhaul o kaya cylinder head gasket. Ito po yun ang naging issue. Pag-usapan natin saglit. Ayan, kung mapansin nyo mga guys, meron dala-dala ni sir na, no? Ito, ilang araw na to sir? Sinend ko po sa inyo. Yun, mga siguro na to, mga 4 days. 4 days ako. Ayan, kasi mga guys, nung isinend ni sir sa atin yan, sabi niya, yes, parang naghalo yung yung diesel at saka tubig ko. At pinakita niya ito, sinend niya. Baka pwedeng sir, silipin natin sa cellphone mo, yung sinend mo sa akin kasi hindi ko mabuksan tong cellphone ko. Ngayon mga guys, ito po kasi, ang issue nito, nung una, nag-low power po ito. Dinala sa Tarlac kay Sir Leonard Corpus. Na-address naman yung problema na kasi ang ginawa ni Sir Leonard, andito yung video ni Sir o yung picture niya, lininis niya yung intake manifold. Tapos lininis niya yung oil line, fuel line. Yan, na-address niya yung problema. Naging power na siya. At aggressive lang yung makina niya. Agresibo na. Ngayon mga guys, dahil ang pinalitan lang ni Sir Leonard, dito lang. Kasi guys, ganito tayo minsan mga mekaniko. Sa totoo lang po, itong pinakamahirap sa pagmimekanik. Yung turo ka ng turo, minsan may thinking ng ng customer na hindi naman lahat. Kaya kay Sir naman, account siya kasi hindi pa naman na-encounter yung ganito. Pero kung meron na sanang ganito noon, dapat pinalitan na, pero wala naman. Kaya yun ang punto ko rito. Hindi pinalitan ni Sir Leonard yung o-ring dito dahil wala pa naman siya nakitang problema. Kasi minsan mga guys, ulitin natin, itong pinakamahirap sa lahat. Yung ituturo mo yung problema, yung halimbawa, Sir, magpalit tayo ng o-ring. Tatanong minsan ng customer yan, wala pa naman wala pa naman problema, bakit mo mapalitan? Hindi maiwasan po yun. Kaya yan, ito lang po yun. Ang naging isip ko mga guys, ito o-ring na to, yung o-ring na to, ito po yun, balik natin kasi para may paliwanag tayo ng para may mapaalala natin yung yung mga may trooper. Ito po yun. Yan. Kung ganito po siya, yan. Yan. Ito po mga guys, kung nakapasok sa makina, ito po, fuel line ito hanggang doon, diretso. Kasi may butas niyan. Ito po, ang hinohold po nito, tubig. Ang pinakamahirap mga guys, kung yung tubig nag-overheat. Yun ang sinabi ni Sir. Nung nag-overheat yung makina, nag-open ito. Binitawan niya yung diesel pumunta rito, kaya napunta sa sa radiator. Medyo masama pa makiramdam natin, kaya kailangan natin magtrabaho. Tapos mga guys, kung yung diesel naman ang may tagas papunta rito sa langis, dumadami yung yung langis. Kaya yung mga upload natin na nakaraan, katulad nitong yung andito sa atin, galing sa rin po yun, pinagawa rin sa iba. Nung pinaandar na nagkaroon ng problema, umamin naman yung shop na pinagmadala na hindi raw nila kaya, dalhin na lang daw sa atin. Ang ginawa natin, tinowing natin. Ang naging issue nun mga guys, oil and fuel mix. Pero ito po, tandaan natin, ito ang naging problema. Ayan, ito po, diesel po yan. Kung amuyin nyo po ito, kung ang camera nga sana makaamoy ng pwede natin ipaamoy sa camera, kaya lang wala. Ito, diesel po ito. Yan diesel po ito, yan Alam nyo na po, ang diesel po sa katubig, mas mabigat ang tubig, kaya umibabaw yung yung diesel.
Ngayon, palitan na natin yung o-ring. Ulitin natin mga guys, kahit kaya po nagkaganito yan dahil dito sa o-ring na to. Ito mo, diesel yan, pumunta rito sa ano, sa tubig. Yung tubig naman po, alam natin yung tubig dumadaan sa radiator. Ito po yung kinalabasan. Okay? Ilinis na lang natin. Bigyan ko ng basa na malinis. Habang ito lang po mga guys, hindi ko na sana i-upload to, kaya lang para ma-aware lang naman yung mga ano, may sasakyan na trooper kasi minsan po may mga hatol minsan ano na mali, baka sabihin itatap overhaul agad. Ayan lang po, yun lang sabi ko po, yun lang ang punto ko rito. Kaya sabi ko nga kanina, nag-live ako kaya sa Facebook ko na hindi ko yun na-upload. Kaya lang po kailangan pa rin para malaman ng tao yung may mga trooper o kaya yung mga beginners na mga mekaniko, yung hindi pa naka-encounter ng ganito. Kaya minsan mga guys, nakakawagtaka ano, bakit yung tubig napunta sa ano, yung diesel napunta sa tubig. Kasi ito ulitin natin mga guys, ito yung ano, diesel, tubig, diesel, langis. Yan, ito rin, diesel. Ngayon po, kung ito, problema, o-ring na to, pupunta rin yung diesel dyan. Kaya dumadami. Buksan mo ito sir, kumuha ka ng ano. Ito yung mga guys, palit lang tayo rito ng ano, ng Opo, kasi hindi na tama sa ano. Sa wheel. Pinalitan ko na rin yung sinuha. Pero kung ano hindi. Ito na, tinagaan ko siya. Kaya hindi ko naman nagbibenta talaga. Tinagayin namin. Hindi ko rin kasi ano, putputin mo yan, tanggalin mo muna itong mga ito. Yan lahat. Pero pa naman yan, ano, putputin mo lang ng kahit ano lang. Sige, linis lang muna. isang buwan muna. Ayan, yun lang mga guys, ang issue rito. Ulitin natin ha. Ito yung o-ring dito. Oh, kung pansinin nyo po, itong o-ring na to po, may bulo-bulo itong na. Yun, pansinin nyo po yan. Hindi katulad yung, ano, yung bago. Ito. Sige, sige. Yan, ito yung ibabalit natin bago. Ito po yun. Oh. Tingnan nyo po yung, ano, yung isa po dito. Ulitin natin mga guys ha, kasi minsan ito yung pinakamahirap sa lahat, yung turo tayo ng turo minsan sa customer yung problema. Pero kung maintindihan nila yung preventive maintenance, walang problema. Kaya lang po kasi ang thinking minsan ng tao, sabihin nila ay huwag na kayo pumunta doon kahit hindi problema, pinapalitan. Yan. Pero ito po, dahil yung may-ari nito ngayon lang niya hinawakan itong sasakyan, hindi niya alam yung history. Kaya ulitin natin, nung nakita ni Sir Leonard, kaya Sir Leonard sa Tarlac, shout out sa'yo. Yan. Yung ginawa mo dito. Pero sabi mo, tama yung sinabi mo na ano, na sleeve. Kung saan yung pinakamalapit dyan, dyan ka muna kasi baka mamaya mapahamak pa yung makina. Okay na po yun kasi nakakatikim ng overheat. Okay mga guys, ulitin lang natin, pinapalinis lang natin yung ano, yung sleeve. Saka si Sir ano, si Sir
Christopher, Chris. Yan. Kaya yung mga gumagawa ng Isuzu, yung 4GX1, nakaka-relate dito, alam nila kung anong naging problema dito. Diesel po ito. Ito po minsan mga guys, kung pansinin nyo po bakit nagkulay brown, ang tubig po kasi at saka diesel, kung sa katagalan po, alug-alugin mo po yan, magiging ganyan yan. Yan ang kakaroon ng kalawang sa tangke. Diba po, kung minasukan ng tubig yung tangke, mga ilang taon, nakakakalawang. Ganun din yung, yung fuel filter, kung meron tubig nakakakalawang kasi magkakontra na po yan. Ito yung pinagawa natin, kaya nakita yung customer na yan ang mekaniko kasi meron siyang tools, walang remedyo. Pero ito mga guys, ano lang po ito, rack end ng ng Toyota, pinabutasan natin, pinaglala ito 8mm po niyan, sukatan natin para makuha niyo yung saktong sukat. Hintayin niyo po ito. Ayan mga guys, ibigay ko yung sukat Ayan, ito po ay 8mm ito, 8mm. Ayan po. Kita nyo po niyan yung 0 na to. Ayan, bilang kayo dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8mm. Dito naman sa kabila ano na po yan? 8 ito. Ito naman po 10. Yan. Tapos ang haba po nito mga guys, yan. 195. 195mm. Ayan po, itong sukat po nito. Okay. Tapos pinabutasan natin ito ng ng magkasya ng tignan natin yung sa yung welding rod. Ito yung sukat niya po. 4mm. Yan, ito bubutas po nito 4mm. Dito rin po ito, 4mm po niya. Dito po yan, 4mm po ito, ang butas niya. Ito po, ulitin natin, 8, 10, 195. Okay. Ano na tayo? Pagod. Akin ang yala, yung nalinis dyan, parang nilagay ko na yung orange. Yan, balitan na natin ito. Ito po yung bago. Ito po yun. Tapos ito po yung sa taas. Pero sir, alsinin nyo po itong nilagay natin, medyo siya, hindi medyo uto, may konti. Opo, ano po siya, may konting clearance. Pero kung kung meron po tayong time, magpaano na lang po tayo kay
Para hindi masayang itong biyahe niya sa kayong ano, labor nyo. Try nyo kay ano, palalamove nyo kay ano, kay Walco. Ito malaki itong clearance, malaki. Malaki po yan. Opo, malaki po ito. Maalog. Din eh. Sayang yung labor natin dito, sir. Saka yung oras nyo pumunta rito. Ayun o, laki ng clearance niya o. Nung kinabit niyo po ito, yung luma. Tignan nyo, sir ah. Luma po. Parang hindi natin. Hindi, ito yung maliit. Yung malaki. Ito po. Maluwag na siya pero lapat siya. Oo, lagat na siya. Kasi ano una, Ito po yan. Hindi ka alis ano, yung malaki, wala yun, sir. Ito yung maliit. Ito ba? Hindi ka lang malaki. Pero ano, sir, ano eh? Hindi lalapat naman po ito. Abo, lalawat mo naman yan. Lalapat po, ano po. Tsaka mape-press po siya. Oo, tatama ko yan. Kaya mga guys, alam kasi ngayon lang ako kasi nakakpalit nito, yung Isuzu Thailand. Kasi ang pinakakuha natin ng pyesa nito kasi nanggagaling kay ano. Pero nakalagay naman, fuel injector, sleeve o-ring. Try natin to. Try natin. Kasi ito po yung search po. Ayan. Opo. 5. Sige mo. 5. Para Ito po yan. Ito po yung part number niya. 50. Ito po yan. 97 po. 97 din po yung Ayan, pasok muna to, sir. nakalek. Okay na to? Sorry. Okay. Ulitin natin mga guys, kaya po nagkalo yung ano, kaya nagkaganito po ito. Yung diesel na punta sa radiator dahil dito. Ulitin natin mga guys, ito kasi diesel. Ganyan yan. Yan. Diesel, tubig, diesel, langis. Kung ito po nagka-problema, yung langis na pupunta sa kung yung diesel na pupunta sa langis, dumadami yung langis. Ganun din po ito. Kung ito ang problema, yung diesel po napupunta rin sa langis, kaya minsan dalawa po niyan. Kung malala po yung ano, yung dagdag ng diesel sa langis, pwedeng ito at saka ito. Pero ito po, ulitin natin itong o-ring na to. Sa radiator naman po ito, yung diesel po napupunta sa tubig, yung diesel. Okay mga guys, ito na lang po. Hindi sabi ko nga po, hindi ko na sana ano to i-upload, pero para ma-aware lang po yung mga may-ari ng sasakyan, yung may mga trooper, baka nagkaganito, may problema silang ganito at hatulan ng top overhaul. Dito muna dito muna tayo, o-ring lang muna tayo. Kaya hanggang dito lang po tayo. O reminder lang po, bye bye.